Pagka hindi ko kaya, naglalasing ako. Naghahanap ako ng away. Makaraos lang. Kasi hindi ko kaya eh. Porsigilin din naman ako magtrabaho eh. Kasi dati nagtitinda rin ako ng sibuyas eh. Isang sako, iniikot ko dito. Eh, pumapasok ako sa mga squatter. Mahal na mahal ko, sir. Kahit siguro, sir, 10 turo. Nasa dulo sila. Babanggain ko lahat. Makuha ko ng mga anak ko. Makita ko lang uli. Kahit sino makaaway ko, basta mga anak ko. Nakahanda ako, sir. Sana, sir, makita ko na sila, sir. Gusto ko sila makita. Gusto ko siya makausap si Marjorie na, kumusta ka na? Ako, ganun pa rin, walang nagbago. Gusto ko lang makita yung mga bata, tapos siya makausap. Kasi ngayon, wala akong pagmamalaki dahil tambay ako. Mikaela, hindi lang kayo. Andyan na ako. Malapit na. Mabubuli tayo. Si Wally to. Si Wally. Kala ko kung sino. Sa yata, sa ibang bansa na sinina. Hindi ko nga nakikita din. Hindi ko lang yung telephone number eh. Wala doon sa tinirahan nila sa Ay, ikaw ba asawa ni Nene? Oo, asawa ni Nene. Yung dati? Dito trabaho. Wala sa doon sa Hindi ka namin nakita naman si Nene. Matagal na hindi na namin Matagal nakita na. si Nene. Kasi sabi daw, nasa Japan. Sa Japan na eh. Yun ang sinabi. Dalawa. Matagal na. Yung mga bata hindi na namin nakita. Hinahanap na rin namin. Siyempre, pamangkin din namin yun. Alam ng pabayaan namin yun. Pa-extra-extra lang dati sa pelikula si Wally bilang stuntman. Pero sa totoong buhay, mas mabigat ang papel na kinakailangan niyang gampanan, ang mahanap at makapiling muli ang kanyang mga anak. Ito naman si Wally ngayon. Malayo na sa dati niyang masaya at maaksyon na buhay. Sa paglipas kasi ng panahon, isa-isang naglaho ang mga itinuturing niyang yaman. Naging matindi raw kasi ang sapak sa kanya ng pagkakataon. Trabaho sa construction, magkano lang araw ko noon? 180. Hindi magkasya sa amin 4 yung sahod ko. Pero sabi ko, tiisan lang tayo. Minsan may pasok, isang buwan, minsan wala. Merry Christmas and Kaya a naman Happy pati ang kauli-huliang guesting niya sa Cool Ka Lang noong December 10, 2002. Dito'y nagawa pa niyang batiin ang kanyang asawa at mga anak na naging dahilan ng kanyang Kasama ngayong kalungkutan. gabi si Mr. Walter Dula. Salamat, Walter! Yeah! Merry Christmas, pare! Bibigyan kita ng pagkakataon bumati. Kaya pala sa dalawa kong anak at sa asawa ko, sana mabuti kayo. At sa mga lahat ng taga-Northern Samar, Taong 2000, nung unti-unting humina ang produksyon ng mga pelikulang Pilipino, direktang apektado ang mga tulad ni Wally hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng trabaho. Ito ang laging paksa na mainit nilang pinagdidiskusyonan ng kanyang asawa na si Marjorie Refil. Sabi ko, paano kung matambay ako? Sabi ko, anong gagawin natin? Sabi niya, magtulungan tayo. Sabi ko, sige, salamat. Tapos hindi ko alam na ganun pala gusto niya mangyari, mag-Japan. Yung pala gusto niya itulong sa akin. Sabi ko, wag yun. Iba na lang, ibang trabaho. Hindi ko napigilan. Kasi mga kaibigan niya, naandun din sa Japan eh. Pabalik-balik na eh. Kaya parang nainggit na rin siya. May mga bahay na magaganda, may mga sasakyan. Para maipakitang gumagawa siya ng paraan upang maayos ang kanilang buhay, agad na naghanap ng ibang hanap buhay si Wally. Ngunit pagbalik niya sa bahay mula sa buong araw ng paghahanap ng trabaho, Pag uwi ko sa isang araw, wala na sila. agad-agarang hinanap ni Wally ang kanyang mag-iina sa mga lugar na maaari nilang pinuntahan. Ngunit hindi na niya ito natagpuan pa. Una sa Liberisa, sa top, nalakad ko yun. Dala-dala ko mga picture nila kasi sabi na andun daw. sino nagsasabi? Mga
kaibigan niya. Hinahanap ko doon, hindi ko nakita. Sa tansya ni Wally, parang malabo na niyang makita pa ang kanyang asawa na si Marjorie at ang mga anak nilang sina Warren at Micaela na nooy 3 at 2 years old pa lamang. Dahil dito, halos mawasak daw ang kanyang pagkatao. Pagka hindi ko kaya, naglalasing ako. Naghahanap ako ng away. Makaraos lang. Kasi hindi ko kaya eh. Nung nawala ng trabaho at iwan ng mag-iina, sinikap ni Wally na muling itaguyod ang sarili. Pinasok maging ang pagiging construction worker at basurero. Sige din naman ako magtrabaho eh. Kasi dati nagtitinda rin ako ng sibuyas eh. Isang sako, iniikot ko dito. Pumapasok ako sa mga squatter. Marahil sapat na dahilan na raw ito para patunayang handa pa rin siyang harapin ang responsibilidad bilang padre de pamilya. Mahal na mahal ko, sir. Kahit siguro, sir, 10 turo. Nasa dulo sila. Babanggain ko lahat. Makuha ko ng mga anak ko. Makita ko lang uli. Kahit sino makaaway ko, basta mga anak ko. Nakahanda ako, sir. Ngunit walang magawa si Wally dahil ang mga gusto niya tila suntok sa buwan. Sana, sir, makita ko na sila, sir. Gusto ko sila makita. Gusto ko siya makausap si Marjorie na, kumusta ka na? Ako, ganun pa rin, walang nagbago. Gusto ko lang makita yung mga bata, tapos siya makausap. Kasi ngayon, wala akong pagmamalaki dahil tambay ako. Sa huli, ang pagiging ama pa rin ang nanaig kay Wally. Warren, Micaela, hintay lang kayo. Andyan na ako. Malapit na. Mabubuli tayo. Ayon sa huling balita ni Wally, may mga tiyahin daw si Marjorie malapit sa Seaside Market sa May Baclaran. Isa raw sa mga tiyahin ito, kilala sa tawag na Daddy. At madalas daw magpagupit si Marjorie sa Suklay Parlor sa May Makati. Sa mga lugar na ito, hinihinala ni Wally na makikita ang kanyang mag-iina. At ngayon, gamit ang kanyang boots na sintigas ng kanyang kagustuhang makita ang kanyang mga anak, pupunta muli siya sa Pasay. Magbabaka sakaling may bagong balitang makukuha tungkol sa kanyang mag-iina. Parang sana naandyan siya, tapos yung ang lakas ng kung naandyan talaga sila. Sana naandyan yung kanya. Hirapan ako kahanap. Una naming pinuntahan ang natatandaan ni Wally na lugar ng mga tiyahin ni Marjorie sa May Baclaran. Ito na yung sa ante niya. Ito na yung pangina na pumasok dito sa mga kamag-anak niya. Ito na yun. Tao po. Pwede magtanong? Ano dito sino ba yung ante mo? Ay, wala po. Umalis po. Nagtinda po ng ng hipon. Cellphone? Walang tao dito. Kanina. Kasi lalabas niya lang. Nakita ko. Sila po ng ate ko. Ate mo ba yun? Si Daddy. Si Daddy. Lumabas ko yung makausap. Kasi may dapat yung niya po eh. Maya-maya pa, dumating na ang hinahanap niyang tiyahin ni Marjorie na si Daddy. Sabi niya daw siya tiniknik. Saan yan po? Si Wally to. Si Wally. Kala ko kung sino. Sa yata, sa ibang bansa na sinira. Hindi ko nga nakikita din. Hindi ko lang ang telephone number eh. Wala dun sa tinirahan nila sa Ay, ikaw ba asawa ni Nene? asawa nila. Yung dati? Dito trabaho. Wala sa dun sa Hindi ka namin nakita naman si Nene. Matagal na hindi na namin Matagal nakita na. si Nene. Kasi sabi daw, nasa Alam ko, Japan. Sa Japan na eh. Yun ang sinabi. Dalawa. Matagal na. Yung mga bata, hindi rin namin nakita. Hinahanap nga rin namin. Siyempre, pamangkin din namin yun. Alam ng pabayaan namin yun.
Pagpasok nila sa loob, isang tadyak naman sa sikmura ang balitang narinig ni Wally. Ang iniwanan noon yung katulong, tapos bumalik sa daw, kinuha ang mga bata na nag-asawa sa ng hapon. Tapos, Sinabi niya. dinala na daw sa Japan ang mga dalawang bata. Simula raw nung umalis dito si Marjorie isang taon nang nakalipas, wala na raw silang iba pang narinig na balita tungkol sa kanya. Ano ang gusto mo Kung nag-asawa man si Nene, wala akong magagawa. Basta gusto ko makita yung mga anak ko. Wala talaga kami alam dito, kahit katayin mo kami, wala kami alam talaga. dito? Pero may nabanggit sila kay Wally na di manoy address na tinirhan ni Marjorie. Pag ginawas na puntahan mo, pero hindi ko alam ang bahay mo. Number ng bahay lang talaga mahirap. Ang ginawas na puntahan mo. Harrison yung Harrison. Harrison dito. Magtanong-tanong kayo kung may kikilalas na si Marjorie. Refill pa rin ang dadali yan na apelido yun eh. Marjorie pa rin pa. Oo, Marjorie pa rin yun doon. Wala naman iba, Marjorie yun. Kasi alam ko andito lang sila. Pinanghihinaan ako pero sir, kailangan ko nakasalan ko sir. Sa kaiisip, hindi niya malaman kung saan siya magsisimula sa kanyang pagtatanong. Tatanong lang po kami ma'am, kung may hindi po dito ang Marjorie, refill. Oo, refill. Oo, refill. Kasi being the barangay secretary, alam ko yung mga family name ng kumukuha ng certification, walang referee. Pero tila umiiwas ang swerte kay Wally sa araw na ito. Sa dami kasi ng kanyang mga napagtanungan, wala ni isang nakakakilala sa kanyang hinahanap. Ngunit bahagyang ngumiti ang langit nung lapitan kami ng isang lalaki. Dating taga-Tantawat yun dun sa ano. Pero ngayon lumipat na, matagal na silang lumipat eh. Pwede pa namin makita yung kung saan siya Oo, si Marjorie ngayon. Kaibigan ni Daisy. Kasi kaibigan siya ng asawa ko eh. Paano kayo pagtanong sa akin? Yung alak nun, di ba, kulot? Yung kulot. Si Bebe. Tsaka si Warren, di ba? Yun, anak ko yun. Ayun nga. Samahan mo naman ako dun eh. Pero alam ko ngayon lumipat na kasi sila, ang tagal na eh. Yung asawa mo, pwede ko Wala yan. Tara, tara. Baka alam kung saan lumipat. Ma'am, salamat po ma'am ha. Thank you. Ito. Saan asawa niyo? Si ano daw ma? Si Marjorie daw. Ikaw ang tatay na anak niya? Ayun nga eh. Kasi tagal na kasi lumipat eh. dito. Mga ilang buwan na? Takal na, ilang buwan na. Isang taon na rin yun. Mag-isang taon? Yung nag-Japan siya, nandito yung mga bata. Pagdating niya? Yun, mga ilang buwan lumipat. Si Marjorie. Natuwa si Wally. Nagtutugma kasi ang mga impormasyong nakukuha niya. Ngunit wala pa rin sa harapan niya ang kanyang mag-iina. Hindi. Bago umalis, nag-iwan si Wally ng contact number. Baka sakali raw kasing maligaw doon si Marjorie. Sunod naming tinungo ang huling lugar sa aming listahan, ang Suklay Parlor sa Makati. Hindi na nagawa pang mahiya ni Wally. Walang pag-aatubili siyang nagtanong sa kanyang mga inabutan. Kaya lang yung Marjorie. Marjorie? Wala. Bakit? Kasi ako yung dati niyang asawa. Gusto ko lang makita yung mga anak ko, kaya ako nandito, hinahanap ko yung mga anak ko. Mga anak mo. Opo, gusto ko makita. Hindi namin alam eh. Ikaw ang nasaan ka ngayon? Para kung sakali man maligaw siya dito. Ayaw ko kasi lagi siya magpaparlor dito. Oo nga, kaya nga hindi namin alam na saan siya nakatira. So ngayon, kung gusto mo, yung contact number mo, ang iwan mo sa amin. Kailan mo ba siya huling pumunta dito? Tagal na matagal na, taon na. Taon na ba? Ikaw pala yung tatay ng mga batang dalawa. Nadala dito yung dalawang bata eh. Ano? Tuluyan ng gumuho ang mundo ni Wally. Pero sana naman ho, pag pumunta rito, huwag niyong kalimutan. Kasi ilang taon ko na rin hinahanap yung mga anak ko eh. Parang sagad na ito na paghahanap. Bigong tinapos ni Wally ang kanyang araw. Parang matinding flying kick ng tadhana ang tumama sa kanya.
Napatunayan niya na ang buhay ay para lamang isang stunt. Sa bawat pagsubok at bawat sakit ng katawang pagdaraanan, naghihintay ang isang perpektong eksena. Pero kung kailan darating ang perpektong eksenang ito sa kanyang buhay, hindi niya alam. Napabagsak man siya ngayon ng katakot-takot na pagsubok, naniniwala siyang darating ang araw, muli niyang makakapiling ang kanyang mga anak.